sa ating banal at pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan nila Joey Herona at pamilya, Pamilya Busa, Seri Serin Dominic Nicolas, Piling Villanueva at pamilya, Eli Santos at pamilya, Victor at Susie Mendoza at pamilya, Ading Leoncio at pamilya, Oscar at Guy na Rosario at pamilya, Erwin at Joseph Gonzales at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Nestor at Dory Perpetua at pamilya, Allen at Alni Villalon at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Virgilio Ancheta at pamilya, Pila Digoro at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, tingin ng ADV Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rufino Pensuli, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Robert Chona at Tolentino at lahat ng mga kasapi ng Black Rosary Movement, Marietta Quirol at pamilya, Angelina Pedronan at ang SPPC ng Kamalmahalang Puso ni Jesus sa Francisco Street, para sa kaligtasan na Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Villajera at pamilya, Pero Joanna Moradas, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Evelyn Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Lumali at pamilya, Jim at Jonah Linden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Davao at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monera at pamilya, Maria G. Adak at Dr. Ken Adak at pamilya, Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardilio Fatima Hospital sa Valenzuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga ospital na sasakupan ng ating parokya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualified Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa karawan na De Ulieros, Sen Santos, Arvin Alcuino, Daisy Son Soriano, April Rose del Rosario, Ron Junicio Perez, para sa kagalingan ni Samantha, Dr. Alexaida Banaab, Nida Dina Ambunan, Leonardo at Brenna K. Roll, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Buenas Isa, Jody Santiago, Adora De Leon at pamilya, Joyce Gachica, Dennis De Ocampo, Dr. Fernando Ayuyaw, Quirino Cristobal, Maria G. Cruz, Zygmunt Bernabe, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Roman, Tony, Brian Angelo, Laureano, Priscilla, Siledonia, Evelyn, Eric, Hill, Andres, Sofia, Helasio, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Epifania, Alejandro, Percival Alvaro, Mauricio, Roy, Unita, Fidela, Isabela, Raquel, Puloy, Teodoro, Charles Conrad, Toribia, Andrew, Enriqueta, Pablito, Marisa, Jaime, Priscilla, Lucita, Maria, Malcolm, Vincent Billy, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Filomena, Pirli, Lydia, Elpidio, Regilo, Alvaro, Peter, Evan, Maura, Petra, Seria, Tauriano, Justin, Lucila, Roderick, Jeffrey, Reynaldo, mga doktor at mga frontliners na namayapa, at sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19, at lahat ng mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos, at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ka ng Diyos, kaya namulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalian ng mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pagilihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, nilubong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa ating lahat, upang ang paninil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin ang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naging magsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol ng bumubing nila ako. Hindi ako umibol nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bumupot balbas. Gayon din naman nang niluhan nila ako sa mukha. Ang mga pangdustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mga ahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintana. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako yung dinggin sa panahon iyong ibigin. O ng kayong dinggin sa panahong iyong ibig. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi na kanyang lubos sa pagkaansyamin. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa manalong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak, paghamak sa iyo. O ng kayong dinggin sa panahong iyong ibig. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasang kong habag ay nawala. Di walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain na ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at tubig ang ipinainom. O ng kayong dinggin sa panahong iyong ibig. Pupuri ng Diyos aking aawitan, dadakilain ka't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa lakid ng tuwa. Dinilig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. O ng kayong dinggin sa panahong iyong ibig. Nagpupuri kami sa iyo, Hari namin Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Doon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pila. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang levadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, saan po niyo ibigay paghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang tao ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mong kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inendang na ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa iyo ang magkakalulos sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakalulos sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakalulos sa kanya, mabuti pang hindi na'y pinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakalulos sa kanya ay nagtundi, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagsasalita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ukol sa kung sino ang magkakalulos sa kanya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, isa sa inyo ang magkakalulos sa akin. Kaya 12 mga alagad ang mayroon siya.
12 na palagi niyang kasama araw at gabi, 12 na kanyang palagi ay pinagtitiwalaan anumang sandali ng kanyang buhay dito sa lupa. Subalit mga kapatid, nakakaiba sapagat ang pagkakasabi ng ating Panginoon sa 12 na ito na pinagkakatiwalaan niya, isa sa kanila ang magkakanulo sa Kanya. Isa sa kanila ang magtataksil laban sa ating Panginoon. Sa lahat ng kanyang mabubuting nagawa para sa ibang mga tao, lalo tigit sa kanyang mga alagad, kilala ng kanyang mga alagad kung sino ang ating Panginoon. Kilala ng mga alagad ang kanyang kabutihan sapagat kailanman hindi gumawa ng masama laban sa kanyang kapwa ang ating Panginoon. Kaya nga kung mabuting tao ang ating Panginoon, sapagat hindi siya tao lamang, siya rin ay isang Diyos, na natili ang kanyang pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya nga po kakatuwa sapagat sa kabila ng lahat, isa sa 12 ang magkakanulos sa ating Panginoon. Kaya nga po isa't isa'y nagtanong, ako po ba, Panginoon? Subalit mga kapatid, pinapayag sa atin ang pagtatanong na ito ay pagsusuri ng kanilang sarili. Sapagat mga kapatid, bagamat tayo ay mga nilikha ng ating Panginoon, subalit tayo din naman ay binigyan ng kalayaan na magpasya ukol sa ating sarili. Ginagabayan tayo ng Diyos para tayo malayo sa pagkakasala, pero tayo mismo ang makakapamili kung ano ang minamarapat natin para sa ating sarili. Kaya kapag pinili natin ang kabutihan, napapalapit tayo sa Panginoon, napapalapit tayo sa kaligtasan. Pero kapag pinili natin ang kasalanan, ang lumayo sa ating Panginoon, pinipili natin ang tiyak na kapahamakan para sa ating sarili at sa ating kaluluwa. Kaya nga po mga kapatid, sa madalang kasulatan, noon pa man, ipinapakita na ito doon pa lamang sa kasaysayan ni Eva at Adan. Kaya nga po sila ay binigyan ng atas ng Panginoon, makakain nyo ang lahat ng meron sa paraiso, maliban sa isang bunga, at ito ang ipinagbabawal na bunga. Subalit mga kapatid, mas pinili nila ang subayin ang ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na siya'y sinusubay. Ayaw ng Panginoon na tayo tumatalikod sa Kanya sapagat tayo mismo ang naghahanap ng sarili nating kapapahamak. Subalit mga kapatid, dahil tayo binigyan ng malayang pagpapasya ng ating Panginoon, tayong mga pamimili kung ano ang gusto natin. Kaya nga po nung dati, mas ginusto pa ng tao ang magkasala, mas ginusto pa ng tao ang maging kapantay ng Diyos. Kahit sa katunayan, hindi niya kayang pantayan ang ating Panginoon. Hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga pinili pa ng tao ang tumalikod sa Diyos. Kaya nga pumasok ang pagkakasala, pumasok din ang kamatayan, pumasok din ang ating kalagayan na kalulungkot. Kaya nga po mga kapatid, hanggang ngayon, dala-dala natin yung epekto ng pagkakasala nito. Sapagat sa ating lipunan, nakikita natin yung epekto ng pagkakasala, yung epekto ng pagtalikod sa Diyos. Kaya nga po tinatawagan tayo na nung tayo nilinis ng Panginoon sa binyan, sa kasalanang orihinal, huwag na tayong bumalik sa dating pagkakasala. Sapagat kapag kaganoon ang ginawa natin, lumalapit lamang tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga po mga kapatid, may malaya tayong pagpapasya. Kaya nga po sa araw-araw, nagpapasya tayo. Nagpapasya ka pagising mo sa umaga kung babangon ka o matutulog ka ulit. Nagpapasya ka kung kakain ka ba o hindi na o mamaya na lamang. Nagpapasya ka kung ano ang gusto mong kainin, kung ano ang gusto mong iluto, kung ano ang gusto mong bilhin. Araw-araw, nagpapasya ka. Sa katunayan, kahit ang pagliban mo sa pagpapasya ay mismong pagpapasya na rin. Kaya nga po, pinipili mo na huwag magpasya, nagpasya ka na rin. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, kapag tayo pinagpasya ng isang bagay para sa ating sarili, responsable rin tayo sa ating ipinagpapasya, sa ating desisyon. Kaya kapag ikaw ay nagdesisyon na tumulong sa iyong kapwa, responsable ka sa iyong ginagawa. Kaya kapag ikaw din naman ay nagdesisyon na ikaw ay gumawa ng kasalanan laban sa iyong kapwa, responsable ka rin sa balikwas ng kasalanan na ito. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, araw-araw gumagawa tayo ng pagpapasya, pero makapagpapasya ka patungo sa kabutihan o baka pagpapasya ka patungo sa kasamaan. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kapag tayo ay nasa quarantine, makapagpapasya ka
na tumulong sa gawaing bahay o makapagpapasya ka na ikaw ay magkibit balikat. Matulog ka na lang o kaya ay nandun ka lang sa kwarto, nagkukulong ka lang. Kaya makapagpapasya ka. Pero mga kapatid, lagi natin alalahanin, responsable ka sa iyong pagpapasya. May naitulong ka ba na mabuti? May nagawa ka ba na mabuti? O wala kang ginawa para ikaw ay makapag-alay ng kabutihan para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong kapwa? Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Kahit sa ating mga ginagawa at mahalagang okasyon sa ating buhay, meron tayong ginagawa na pagpapasya. Hindi natin pwedeng iatang lagi sa ating Panginoon ang lahat ng pagpapasya. Kaya isipin natin, ano? Kaya kapag halimbawa sa buhay natin, ipinagpasya na ng Panginoon dati na may araw, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng tag-init. Kaya kapag halimbawa, tag-init, lumabas ka na ikaw ay naka-jacket, balot na balot ka, alam mo namang tirik na tirik ang araw, ikaw ang nagpasya doon. Hindi mo po pwedeng sabihin sa Diyos, ang init-init naman. Hindi mo po pwedeng isisi sa Panginoon, pawis na pawis ka, o kaya nagkasakit ka nang dahil sa init. Bakit? Ikaw ang nagpasya kung anong isusot mo. Alam mo naman na yung panahon na yun ay tag-init. Kaya hindi naman, mga kapatid, kapag panahon ng tag-ulan, huwag mong sisisihin ng Diyos na bakit laging basa ang paligid. Huwag mong sisisihin ng Diyos kung bakit tag-ulan, masyadong hassle sa pagbibiyahe. Sapagat may araw talaga na tag-init, may panahon naman na talagang tag-ulan. Kaya kapag halimbawa, ikaw ay magpapakasal, huwag mo itatapat ng Hulyo. Kasi alam naman natin na yung Hulyo palagi nag-uulan. Kaya labang marami nagsasabi, June bride mula sa tradisyong Pagano. Kaya nga po yung iba, tinatapat talaga ng Hulyo. Kaya ikaw ang nagpasya, huwag mong sisisihin ng Diyos, no? Kaya kapag halimbawa, Hulyo, nagpakasal ka, umulan, huwag mong sisisihin ng Diyos, Lord, bakit naman ngayon lang ako'y kakasal? Umulan pa. Alam mo naman na tag-ulan. Kaya kung gusto mo talaga na Hulyo ang gawin mong kasal at hindi ka maapektuhan ng ulan, ang gawin mo kapag dating ng kasal, sa halip na ang damit pang kasal ng iyong asawa, ng iyong mapapangasawang babae ay talagang trahe de boda, ang gamitin mo kapote. Nang sa gayon, nakaredy ka doon sa pag-ulan. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? May sadyang nilikha ang Panginoon ng karampatan para sa pag-ilog ng mundo. Kaya nga po kapag bumalik ka roon, ikaw ang nagpasya, ikaw ang responsable. Kaya nga ganun din sa buhay natin, sa paglapit sa ating Panginoon, kapag pinili mo ang magkasala, responsable ka sa iyong pagkakasala. Kaya kapag pinili mo ang gumawa ng kabuktutan laban sa iyong kapwa, responsable ka sa iyong ginagawa. Kaya pagdating ng panahon, kapag ikaw ay nilitis, kapag ikaw ay humarap na sa ating Panginoon, hindi mo po pwedeng isisi sa Diyos ang iyong mga pagkakasala, sapagat binigyan ka ng pagkakataon, pero ikaw ang namili ng pagkakasala. Kaya nga po si Judas, mga kapatid, sa ating mabuting balita, hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos sa ginawa niyang pagkakanulo sa ating Panginoon, sapagat may pagkakataon siya para siya ay maging tapat sa ating Panginoon. Pero mas pinili pa niya ang 30 pirasong pila laban sa ating Panginoon. Mas pinili pa niya ang salapi kaysa sa kanyang Panginoon. Kaya nga siya responsable sa kanyang naging pagpapasya. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa akin, kung magpapasya lamang din tayo, kung magdedesisyon lamang din tayo, magdesisyon tayo patungo sa kabutihan, hindi patungo sa kasamaan. Nang sa gayon, hindi tayo matulad sa ginawa ni Judas na nagkanulo, nagtaksil laban sa ating Panginoon. Bagkus tinatawagan tayo, maging tapat sa ating Panginoon, anumang sandali ng ating buhay. Mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Sa bawat panamita ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglaranas na hindi makatarungang pagdurusa naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangsalubungan ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa naway makaranas ng nagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, binigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Naway pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos ng maniligas ang libutan, sing kagandang loob narito ang ibaya alay mula sa lupa at maraming pagawang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos ng maniligas sa libutan, sing kagandang loob narito ang ibaya alay mula sa katas ng ubas at maraming pagawa ang anak na ito para maging lubing nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kanulugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin imika, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesu-Kristo na aming Panginoon. Nababalaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusang loob ng katapatan at magaganap na ang pag-alakala sa aming pag-ani sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu-Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinag-alihati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, o matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kanis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago pa ng hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulod-lulod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa kararamal mo sa pamamagitan ng iwana na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Tayo kong lahat, ang madaming sumasalangit ka sa bahin ng ngalan mo, papasabi ng kalian mo, dinalaw mo dito sa lupa para ng sarili. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaaniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusulpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sakay ng pamahalaan ang mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito.
Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin kami. San Rafael Arcangel. Panalangin kami. San Roque. Panalangin. San Lorenzo Luis. Panalangin kami. San Pedro Calungsod. Panalangin kami. San Pedro Apostol. Panalangin kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pakundangan sa pagamatay ng iyong anak na sa pagdilim mo may siyang nagaganap, ipagkaloob kami makapanalig ng wagas sa kalubos sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.